Guys, panibagong araw, panibagong vlog. Part 2 po ng pagluluto ng isdang, pagluluto po ng ulo ng isdang salmon. Dahil hindi pa po malinis yung gulay, ay kailangan po nating lilinisin para masarap po pag marami siyang gulay, di ba? So, ito na po. So, ang ating po ngayon, hihimayin ko po muna yung talbos po ng kamote para ilagay po natin kasi nagugutom na po ako. At pagkatapos ko po maghugas nitong kamote, saka pa po ako luto ng kanin. Kailangan po, wala pong masayang, isama natin yung tangkay ng talbos. Alam mo guys, nakakain lang po ako ng talbos nung nandun ako sa Pilipinas Ngayon, nung pumunta ako ng una doon, gusto kong bumili ng talbos ng kamote kasi excited po ako na nakita ko yan, pero hindi ko po nabili kasi binalik ko po kasi nagkulang po yung pera natin. So ngayon kasi nag-stop po tayo, ayan po ang ating lulutuin. Siguro naman pagkatapos nito guys, ready to put na po yung yung isda sa kasi ayaw ko kasi po ng overcook na isda. Masarap din po itong ubusin ko na po to kasi pag hindi ko to inubos ay masisira po ito, kaya ubusin po natin to. Talbos ng kamote with salmon head, talbos ng kamote, lutong Pinoy na Bisaya. So, masarap ito kasi kamote. Alam ko po, mas masarap din yung malunggay, kaya lang po yung 6 na pirasong tangkay ng malunggay guys is $10 o $8. So ayaw ko po, kahit na gustuhin ko man yung gustuhin ko man po yung malunggay, ising ko na lang po yung ko kapag makauwi na naman ako ng malunggay. Maraming malunggay doon sa Bisaya. Hindi mo na binibili, pinipitas mo na lang. Alam mo guys na pwede ka ditong magtanim ng ng malunggay. Tumutubo dito yung malunggay guys, tumutubo. Kaya lang parang lumalaki So, alisin ko lang yung talbos.
Baka may nakatago doong uod, di ba? Ano? Kasi alam ko ang talbos na kamuti may mga uod dyan sa ilalim. Alam mo guys, taga-bukid din po ako. Nanananim din po ako ng kamuting kahoy at saka kamuti. Alam mo guys, pag mga Bisaya, hawak ito ng kabisayaan guys. Sa mga Bisaya, buhay ito ng mga Bisaya guys, di ba? Buhay ito ng Bisaya, kaya ano to? Ano to sa mga pagkain na mga pinubreed. Siguro Amerika man ako, pero pagdating ko sa pagkain ay sanay na sanay po ako sa pagkain bukid. Kaya nga po guys, pumapasok sa akin na nagbubukid sila. Alam ko po yan, inaano ko po yan. Masaya po ako nakikita. Kasi lalo na pagbukid guys, nandyan ako galing. Buhay pa yung nanay ko, kami ng kapatid kong namatay. Kasama-sama kami sa nanay ko. 6 na oras yung nilalakad namin, makaakyat lang kami ng bukid. 6 na oras yun. Isasama kami ng nanay ko noon, yung pag walang pasok lang araw ng Sabado at Linggo. Yan po, yan ang kasi yan po yung buhay namin noon. Hindi namin pwedeng pabayaan yung nanay ko. Kasi matanda na po siya lang naghahanap buhay sa amin. So, yan na po. Na po, patakbuhin na po natin. Saka ko na to, pag hugas ko na po itong gulay at natapos ko na po, saka ko na po ilalagay yung isda para hindi siya ma-overcook. Kasi kung ang broccoli nga po, hindi tinatapon po yung tangkay niya, kinakain. Ganon din po yung talbos ng kamuti. Total, nasa apoy yan eh. Di ba si Mama Sinya, kung niyo si Mama Sinya, may dalang kamuting kahoy si Mama Sinya dito guys, nung umuwi ng Pilipinas. Nagtanim siya ng kamuting kahoy. Masarap naman po yan. Basta yung dito sa pinakatalbos niya mismo, itong maliit na to, kailangan tanggalin ko yan. Ayaw ko pong ilagay dito sa loob. Kasi hindi ko siya nakikita kung may uod siya dyan. Tapos habang kakain tayo ng dinner guys, di ba? Magbablog tayo, di may kakainin tayo. At saka, yan, malapit na po matapos. Yung maganda lang tingnan, yun ang sinasama kong Totoo, yung sinasabi ng kaibigan ko dito na pag pumunta ng Orange, ng El Camino, sa Orange, maglalakad lang papunta ng El Camino dito sa may Orange. Malapit lang daw, sabi niya. So, tama po siya. Lang po, hindi ko po nabibilang yung ilang blocks, pero 20 minutes din po. Pero nag-reroute po ako kasi hindi ko po alam kung saan yung library. Kaya
Nakita ko kasi yung library sa ano ng El Camino, guys. Dito sa may Orange. Kasi hindi ko nakita yung library doon sa, tuloy-tuloy ako doon sa may Orange. Orange eh. Hindi ko na, next time guys, pwede na ako doon pumunta kapag gusto ko pong kumain ng isda at bibili po ako ng pang lumpia, pwede na po ako doon maglakad ng kalahating oras lang. 20 minutes, doon na tayo. Tapos, kung talagang hindi po kayang isakay sa, kaya lang po pag sumakay ka maghintay ka po ng free bus matagal. Parang 1 oras ata eh. Ayan na po. Tapos na. So, ilalagay ko na po ngayon ang aking isdang yung aking isda po sa po. Kasi na to, malinis na. Alam mo, sa susunod siguro kangkong yung bibilhin ko kasi ito maraming nasasayang. Mahal pa naman to. Ang ano nito, sa Marina, ang isang piraso nito, po, $5. Mabuti nga dyan, lang, $2 something lang. Yan. So, wala na. So, ngayon guys, ilagay na po natin yung isda. Ipapakita ko na po sa inyo. Kasi nag-reduce na po yung tubig. So, lagay ko na po yung isda, guys. So, lagay na po natin yung isda. So, yan na po. So, now, atin po siyang tatakpan para ngayon guys ay dito na naman tayo. Dito na naman tayo sa paghuhugas po ng, so ito muna, ilalagay ko muna to dito sa dito, ilagay ko muna siya dito guys, tapos dalhin ko siya mamaya sa baba. Mamaya ko na to siya ibaba kapag nakakain na po ako. Kasi dito po iniipon po yung yung compost. Hindi po tinatapon. Kaya mamaya pagkatapos kong kumain, dadalhin ko to sa baba. Yan.
So, ngayon, hugasan po natin ng madami po yung hugasan po natin ng maigi yung ating kamote. Hindi pa po malinis, oh. So, tapos ito din po, hugasan din natin to. Kasi isasama po natin to sa ating sa ating isda. Ito na po yung part 2, ha. Kanina po part 1, okay? Pinapakita ko lang po sa inyo kung paano ko nilagay yung isda. So, ito na po ay part 2. So, ayan na po. Malinis na po yung, okay. So, malinis na po yung kamote. Ayan, malinis na po ang kamote. Ganyan. Tapos ito na naman po yung ating balutan mamaya sa ano. So, ngayon po guys, kasi malinis na po to. At ito na po yung ating sibuyas. At siyempre, titikman po natin ang ating nilulutong sinigang. Cheers! Andito na po yung isda, guys, oh. Ito na po yung isda natin. Wow, ang sarap, malinamnam. Masarap po dahil may tanglad. Ayan ang tanglad po. Ito po yung tanglad ay lemongrass. So ngayon guys, ang gagawin ko, kailangan ko ng kanin. Kailangan natin magsaing guys kasi ito yung kakainan natin guys, medyo malalim-lalim. Mayroon pa naman akong kanin, kaya lang hindi pa kulang pa po sa akin yun. Kapag ilagay ko na po yung yung nailuto ko na po yung kanin,
Alam mo guys, na ang pinaghugasan po ng isda o ng bigas ay masarap po sa isda o sa sinigang. Yan na yung isda, guys. Ano po yung isda, oh? Ito, laki ng isda, no? Di ba? Yan na po yung lasa na gusto ko. Ito na po yung part 2 natin po ng ating nilolotong isda. So, kailangan natin lakasan yung apoy para magiging masarap. So, kapag linis na po tayo dito sa plato, wala na po tayong hugasan, kundi yung ating kakainan. At bon appetit! So now, the last part, the talbos ng kamuti. At malamig, lagay natin sa microwave. Ay, hindi natin ilagay kasi baka mahulog yung ating camera mamaya na pagka ano na. So, ito na po yung ating kamote. Ayan na po ang binisayang luto ng isda na wala pong ibang klaseng sahog kundi yung tanglad, kamuti, yung talbos ng kamuti, sibuyas, chicken bouillon, at siyempre of course ang tanglad ang nagpapasarap. Ayan na, sarap na. Ayun. From cleaning the fish
to the cleaning of the vegetables na talbos ng kamote. Ayan na po, ready to eat. Shout out guys sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga W's. Ready to eat na po. Ready to eat na po. Ready to eat na po yan. Ayun na po. Sa paglinis po ng isda, sa paggayat-gayat po ng mga beads na mga ingredients, at syempre, yung paglilinis po ng talbos ng kamote kasi matagal. So, ito na po. Fish head, salmon fish head, onions, garlic, ginger, green onions, talbos ng kamote or yam leaves, at chicken bouillon and chicken nor sinigang. At of course, hindi kalimutan na pag nagluto ng ganito, kailangan ang tubig ay mainit bago ibuhos sa tapos cooking oil. So, hindi ko na po, at syempre po, hindi pa pala lagyan natin ng may hiwagang black pepper. Hindi, meron ako dito. Hindi yan ang aking, ito po, black pepper. Yan po ang ating so black pepper to taste. Fresh black pepper. Diba? Ayan na po yung mga isda, oh. 7 piraso. Done. Done cooking. Shout out po sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga W's, kaibigan at hindi, mega love shout out. At sa lahat-lahat ng sumusuporta ng aking channel, thank you. So, sa hindi pa po nakasubscribe my channel, please hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. At syempre, init natin po yung ating, hindi dyan. Hindi natin mabuksan kasi po yung microwave kung bowl. Ito yung ating kainin, guys. Guys, ito na po ang pinakamasarap na lutong bahay. Ayan po ang isda natin na kakainin natin ngayon ng dinner. Isdang salmon, sinigang na may talbos ng kamuti. Ayan. So, talbos ng kamuti, guys. Turn off the fire. Get some talbos ng kamuti. At sabaw. So,
Bago po natin papatayin tong ating vlog po, ay kailangan nating kakain para kasi ready to eat na. Gusto ko pong mapanood po ninyo ang aking kakainin. Ito na po. So, from cleaning the fish, tapos yung lulutuin mo na, at ito na ang ating pagkain ngayon, guys. Ayan. Bon appetit. Let's eat, guys. Let's eat. Come and join me sa aking masarap na. Sa inyo po ang unang subo, masarap. Ganyan na lang po ha, pag mayroon kayong limon, kamatis, o kalamansi, pwede rin. Kasi sa Pilipinas, okay lang kung walang limon, guys, kasi sariwang-sariwa yung isda, galing pa sa dagat. Pag dito kasi sa Amerika, guys, matagal na po na freezer yan. Oh. Ito po yung lemon na isinama ko po sa isda. So, ito po yung talbos ng kamote. Guys, subukan po niyo ang fish salmon head na may talbos ng kamote. Just talbos ng kamote, guys. Wag na ninyong lagyan pa kung ano-ano pa pong gulay na ilalagay niyo katulad ng talong, sitaw, or bagyo beans. Basta kumpleto na ng ingredients. Mayroon ka ng kamatis, mayroon ka ng onions, may garlic, may ginger. Tapos may lemon ka pa din. At saka may tanglad ka na, huwag mo nang lagyan ng ano kasi magkaiba na po yung lasa. Pero ito na guys, ang isda ng head fish. Sa inyo, para sa inyo guys, thank you. I love you guys. Thank you for watching. Gisa po lahat ang mga ingredients, isama pagkatapos, ihuli ang isda na fish head or any kind or buto na isda na salmon or any. Ihuli ninyo itong isda kasi ma-overcook, hindi masarap. Ayan mo. Ayan na po. Aray! Ayaw magpakain, guys. Ayan, guys. Sarap naman yan. Diba? Sarap. So, simula pa po ng 2023, ngayon lang po ako uli nakakain po ng salmon head. Kasi, wala ako lang mag-isa. At ang anak ko, ayaw niya ng isda kasi allergy daw siya. Yun, guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Sana mag-enjoy kayo at magustuhan po niyo yung itong aking pagluluto po ng salmon fish part 2 po. Mas mahaba po sa una. Maraming salamat po. Sa hindi pa po naka-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. At thank you po so much sa aking mga bagong super chatter, sa aking mga super chatter, sa aking mga minamahal na mga members, super chatter, nag-isang sponsor na si GC Pinarejo, Miguel Absutats, at sa aking mga
bagong subscriber, maraming salamat po. Babayong!